ba? Ang kailangan, ang tahakin ninyo, paano kayo magparami at tapusin na ang problema ng bansa. Yun lang ang hinihintay ng ating mga kapulisan at ng ating kasundaluhan. Pero mahirap sagutin. Bakit? Kasi usap-usapin ito ng unity. Sa mga leaders na nakikinig, bakit hindi natin matapos ang laban? Dahil wala sa puso natin ang tunay na pagkakaisa. May kanya-kanyang vested interest. May kanya-kanyang sinusulong. Ayaw lumunok ng pride. Nakita niyo yung ating mga kapulisan. Kanina mainit, naka-uniforme. Umulan, nagkapote. Basa ng pawis, nauulanan. Mas mahirap sa kanila dahil kailangan protektahan nila yung mga nagrararili rito. Pagod na rin sila. At bago ako magtapos, ito yung tanong rin natin sa ating gobyerno. Sinabi kanina ni Kuya Eric, paulit-ulit sa kanyang mga vlog, kung ating mapapakinggan at mapapanood, bakit harapan nandyan yung bandera ng mga komunista? Alam ng gobyerno kung sino yung nagpapunto sa kanila ng mga nasa kongreso at may sa senato rin, bakit hindi nila magawa ng aksyon? Bakit harapan? Yung mga nagsasabi ng katotohanan, yun ang kanilang sinusupil. So yun ang talagang ating katanungan. At tayo ay hindi titigil, tayo ay nangangarap, tayo ay nagdarasal na isang araw, lahat ng nakakaunawa, lahat ng nakakaintindi sa nangyayari sa bansa, magsama-sama rito sa panawagan ni Kuya Eric, panawagan ni Jing Paras, panawagan ni Yusek Benranque ng ating UPI, lahat ng nandito na grupo. Ngayon na magsama-sama tayo. Andito, hintayin namin kayo. Ilang gabi na tayo natutulog rito na nangangarap tayo na magparami tayo para matapos na ito. Ang huling pinoprotektahan natin dyan, hindi yung mga senador, kundi yung institusyon mismo. Sa atin yan eh. Kahit pasukin natin yan, atin yan. Sila ay pinahiram lang natin sa kanila, yung authority, pinahiram lang natin. Sa atin yan eh. Kahit pasukin natin yan, walang kaso. So ito yung time na magkaisa tayo, pumunta na kayo rito, tapusin natin ang laban. Tayo ay maghihintay sa ating mga kasamahan at kahit yung iba, nakikita nyo ba yung kaibahan ng bayaran at saka hindi bayaran? Yung nagmarcha kanina, nakikita nyo yung mga mukha kabataan, may konting matanda. Kahit hindi mo tanungin eh, sa mukha nila, hindi nila alam kung bakit nagrarally sila eh. Magaling lang yung nagchat-chant eh, kaya sila nadadala. Alam ni Kuya Eric yan, dahil dyan sila bihasa. Ganyan sila sinanay. Napapasunod nila yung mga tao na hindi naman alam kung ano yung kanilang ginagawa. Sumusunod lang sila. Pero kayo na hindi bayaran, umulat umaraw, nandito kayo, nagtitiis. Kaya alam ng ating mga kapulisan yan. Ayun, alam nila tumugtog. Pag tinanong mo bakit kayo nanrito, biniyaran kami para tumugtog. Kayo bakit kayo narito? Kasi alam nyo kung anong dapat na gawin sa bansa natin. Magkaisa tayo. Personal na panawagan sa lahat ng parallel group na naniniwala. Hindi lang naman ito tungkol sa mga DBS o mga Marcos. Marami na sa mga Marcos supporter, mga Dilawan na supporter, gusto nilang lumipat sa kabilang bakod. Ang problema, ang isipan nila, malabnaw rin. Dito na lang muna kami kasi ang lilipatan namin DBS eh. Naayaw rin nila. Eh pwede ka naman makipaglaban na wala ka dun sa mali eh. Pwede ka naman gumitna. Ba't hindi nila gawin? So yung nangangarap tayo na ngayong linggo may mangyari. Tapusin na natin ang laban. Sa mga leader na nakikinig, ito ang challenge namin sa inyo nila Kuya Eric. Kung talagang mahal nyo ang bansa natin, pumunta kayo rito, isama nyo yung mga members nyo, magdala tayo ng lutuan, magdala tayo ng mga lulutuin. Dito na tayo magluto, kahit abutin tayo sa Tampuhan ng Tingnan natin. We need backup! We need backup! O ito yung mga sasakyan ng kararating lang. Mabuhay! 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 Salamat sa mga sakripisyo namin!
ito nga mga boss, ito mga itim marines. Dito yung itim marines, kasama si Atty. Baligot. At ito na nga no, sa entrance. Para sa bayan, ilahat nyo lahat, pangalaman nyo. Para sa bayan! Hoy, papasokin niyo yan! Pasukin nyo! Pasukin nyo, mga pitado yan! Hoy, papasokin niyo! Papasokin niyo yan! At abangan po natin yung mga update mamaya itong susunod mangyayari. Ang mga kumakanap kasi yan, hindi talaga judge. Ang ano na yun, yung korte na yun, ang humawak. So, yung branch clerk of court. So, marami pong biktima nun. Nung, dinimolish kami. Napakasakit kasi karamihan po, namatay ko, mga matatanda. Nakarma din naman lahat. Ang dami pong nakarma. Dahil yung pakiramdam namin, dahil since wala talagang judge na nakatutok sa korte na yon, isang branch clerk of court, kung nabalitaan nyo na pinatay niya ang judge, at after niyang pinaril ang judge, nagpakamatay din siya. Isa kami sa korte na yon. Isa kami sa biktima ng impeachment na yon na lumalaban. So sa ngayon, si Bernardo, nakita ko, siya yung kinasuhan namin. Dati po siyang head ng engineering ng Maynila. Bago po siya maging DPWH.